Systems on board. So we have the four used for the main engine. Pero gamit na po ni sa uban ng mga systems, pero focus lang ta sa engine side or sa diesel. Okay, so we will discuss about main engine seawater system, freshwater system, local system, and fuel oil system. So first, magsugod ta sa sayon, seawater sa. And after, ito sa medium, medyo gamay, freshwater. And then, balik ka sa yun. After sa loob, ito sa hardest. Oh. So, at the end of, basta next week, ang yung activity is to draw the systems. Dili copy-paste nga pagka-drawing, kundi kana inyong gusto pagka-design, gusto mapagka-drawing sa system. Kaya na may, for example, kanina system. So, kanina system, na-pressure gauge sa gilid. Balik kung kadoy. Kana na yung murag pointer. So, kana na siya, di naman na kinanglan nato dali sa atong diagram. Okay, so this one, tagalo na ninyo sa yung drawing. Ano, di naman nato kinanglan. Ano tagalo na. And then kanayo, ganahan mo straight ni siya, di na niyo magliko-liko, pwede ninyo usbon. Okay, so short na lagi. Gamay tayo makita sa baba. Okay, so this is the seawater system on board. So kani, for example, kani nga drawing, so this is the seawater system, pero napo dili ang atong fire system, emergency fire. Okay, this system. Kana, emergency fire pump and main fire pump na diha. So kana dili na nato i-apply sa drawing. So sa main engine naman ta. Sa main seawater lang ta. Okay? Okay, so before para makasabot mo sa ning system ato i-discuss, familiarize ata sa mga nadia sa sulod. So I know kay bawal mo sa uban symbol ha, pero ato lang gagawin siya i-familiarize para ma-refresh ta sa mga symbols. Okay, first so kanang symbol is ano siya? Valve. Okay, kanang symbol filter. Okay? So na valve, na filter. Kanang valve, so may klase ng valve. Non-return valve. So black ang pika side niya. Pasabot dili makabalik ang imong liquid. So non-return siya. Check valve. Check valve, non-return. Ano yan sa man pump. So pump na siya. So in this case, this pump is a centrifugal pump. So basin lain nga simulator, lain mo nilang symbol sa pump. Okay? So try na to, i-check natin sa uban. Okay, for example, puro na araw. So kanang simulator, puro araw ilang pump. Na may uban nga symbol nga ilan yung pump. Yan ay doon ka circle. So pasabutan na ako na, gear pump. Na yung mga simulator ngayon na lain nila symbol sa ilang pump. Or dire, gear pump na or reciprocating or saan na nga pump, centrifugal or rotary, same ra of drawing diya sa ilang simulator. Okay, the simulator is Kongsberg. Okay, kani unsa may valve? So valve siya pero may ulo.
Okay, control valve. So pasabot na siya setting dira up to 100. Pwede nimo siya i-control imong valvula, mano-mano lang ni. Pwede nimo 50% open lang or 100% open. And then here we have the cooler. So cooler na siya drawing. So depende na lang siya kung sa iyang ipabugnaw. Kung ipabugnaw niya is fresh water cooler. Kung low boil lang ipabugnaw, low boil cooler. Okay? Kaya sa mana eh? Three-way valve pero na high control. Control three-way valve or thermostatic valve na siya sa makina. So thermostatic control valve. Control three-way valve. Pero kayo ba mga machineries na wala nagamit ng thermostatic? So kuha lang yun siya. Either pneumatic, nagamit na klase ng control valve. So pwede siya thermostatic, pwede pneumatic, kung may lain. Electronic, ako ng sana siya? Basta naging klase nga. Pero dili sa atong makina, thermostatic siya. Three-way control, control three-way valve. Okay, and then here we have the switches. So switches, ragdanas pinakagilid sa wall, pinagilid sa barko, yan na lang siya yung mga grills para makalusot lang ang seawater. So switches na siya. Ay mo, kasi mo sisit mo diha, hindi mo kita ng gold, so do not use your chest. Okay, babaw sa switches na ay murag, saan na siya? Murag, ano pa? Ano sa mana? Murag hook, sir. Oh, murag hook. Captain Hook. Captain Hook. Oh, ano ba? Ano ba na gooseneck. So gooseneck na siya. Ang purpose ana is na tubo na siya, na. So kung nana sa babaw sa tangke, gooseneck, basin di lang hungaw lang ang pressure. Para lang mga breathe ang tangke. Ana, breather siya, breather. Dili ko siya matawag nga breather. Mura na siya breather iyang function. Pero naman ko yung breather nga kanang kuan, mechanical na breather, move yun. Kani wala man siya movement. Tubo lang yun siya nga gana. So nay mo buhungaw, nay mo muaso na o kuan, gawas sa kunila. Ito tawag sa gooseneck. Okay, and then sa colors, natay green, seawater, o blue, fresh water. O lighter na blue, kasi natay blue, yan na pag-ipaslight gamay, na duwag klase. Low temperature ang blue, medyo lighter na siya gamay is high temperature. Pero medyo kuha na siya, kanang mura na yung sky blue, kanang mas lighter po kayo, steam na siya. Masabot, depende sa iyang, kung color blue, and then mas higher temperature, mas lighter ang iyang pagka-blue. Okay? And then red sa fuel oil, yellow or orange man sa lube oil. So na po na yung mga color, kanay. Berde red, red orange. Kanay pagka-orange ang atong fuel oil. Hindi siya pure red. Okay, so much with the familiarization. Any question? Ay pangutana? Gets ra? Okay, so let's start. So we have here the seawater system. So we have two different suction gikan sa dagat. So meron tayong high switches and then meron tayong low switches. So kailan natin gagamitin yung low, kailan yung high? Okay, high tide or low tide. Okay, for example, this is the wall of your ship. And then this is the level of the water. Okay? Pag high tide, aangat yan, pero same pa rin yung level. Aangat yung barko kasi malalim. Pero pag low tide, bababa yung barko, same pa rin yung level. Wala nagbago dyan. Okay? Yung level ng barko, magdepende yan sa kanyang bigat. Kung mas mabigat siya, lulubog siya. Kung mas magaan siya, lulutang siya. Hindi siya nakadepende sa high tide or low tide, okay? Sir, depende sa pag nasa open sea kasi tayo is mas malinis yung tubig na makukuha sa low chest. Tapos pag medyo ano ba tawag yun? Oo.
pag medyo mababaw kasi yung pag sa CHS tayo is makukuha yung mga dumi sa baba ng like mga sea particles yung mga Okay, kung sasabihin natin na malinis yung ilalim sir pag nasa kita tayo na dagat, open sea, bakit di mabalinis yun sa ibabaw? kasi sir may possibility na may mga lumulutang ng mga other Doon sa laot? yes. Okay. Sabihin natin ganun. Okay, dito tayo sa Puerto. Okay, hindi ba lumulutang ang plastic? Yung ice, hindi ba lumulutang? Bakit ice and chest yung gagamitin natin? Nag-bug siguro sir. Nag-bug sir. Di mas stable lang to. Oh, so ibig sabihin, tatawag sa bridge. Okay, anong mustang weather dyan? O, kamsi. O, pwede tayong gumamit ng high. O, tapos sabihin, oy, bagyo. Okay, no chest tayo. Ganon? Stability. Yes sir, stability ng bangko sir. Stability, wala, hindi ito balance system. So, stability is not part of the system. Okay, seawater system na to, cooling system na to. Okay, may ibang bomba, may ibang linyada yung balance system natin. So, stability, so separate system yun. Yes sir, yung stability ng barko sir sa pagtuwa ng Tapos, like yung sabi nila pag may bagyo, pag may rolling kasi yung bangka. so, Baka di makasat lang. So marami para tayo isipin, di ba? Si chest pa lang. Uy, may tatawag sa bridge. Alam nga naman yung aakyat tayo ng aakyat, lalabas ng barko. Uy, may basura ba dyan? Wala. O may bagyo ba dyan? Tapos, isang oras lang. O, kamsi. Okay. O, Hi. Uy, babagyo bigla natin palaw. O, maglo tayo. Oh, nagkamsi ulit. Oh, balik na naman. Kakapagod naman. Diba? Okay, balik tayo sa correct answers nyo. Okay, pag nasa Puerto, high si chest. Okay, ang sinabi is, pag nasa ilalim, ano yung pwede mong makuha? Sabihin nila, makuha ka ng mga sand daw. Bakit? Kailan? Or depende siguro sa barko. Pero sa lahat ng sasakyan ko, yung barko hindi lumalapit sa Puerto pag alam nila na yung lupa is sabihin natin 10 meters below the keel. Dapat malayo palagi. Kasi pag sabihin natin 5 meters lang, okay, dikit tayo, tapos nag-low tide. Ano nangyari? Hindi, pumatong sa lupa. One time na tayo high tide bago tayo umalis. Ganon? So, usually talaga, hindi ka talaga makakuha ng yung mga sand. Hindi talaga. Unless pag ginusto ng kapitan. O, bahura tayo para makakuha tayo ng mga seashells. Pero, meron tayo doon mga, pero sige, sabihin natin, may possibility pa rin, okay? Sige, sabihin na lang natin na may possibility, pero hindi ko nasabukan yun. Okay? Pero meron siguro mga sa ilalim, meron siguro mga seaweed na siguro. Baka yun, baka umabot na yun. Kasi yung ibang seaweed, medyo matatangkad na, ang matataas. Okay, so high tayo. Ngayon, ang tanong, pag naka-high si chest tayo sa Puerto, may lumulutang na plastic, ano yung gagawin? May filter. Okay, may filter. So, lilinisan mo ang filter. Tapos, pag linisan mo yung filter, papatayin mo muna yung system. Wala nang gagawin. Maglulo muna tayo. Ayun lang. Low pa rin. Tapos sinabi nyo, kailangan high. Kung high talaga. Hindi pwede lumipat sa low. Okay, high switches. Nabara ang high switches. So maglinis na ng filter. Pag naglinis ng filter, syempre walang seawater papunta sa seawater system natin. So ano gagawin? Ha? Long switches na po. Low na po. No choice. So, hindi ma-apply yung sinabi natin na pag Puerto high, pag nasa laot, low. Sir, kumukuha ba tayo sir ng ano lang? Oo nga, maintenance nga. Ano ba yung filter? Naglilinis ka, maintenance nga. So, pag nag-maintenance, okay. Pag nag-maintenance, iba lang filter, patayin mo na yung makina or patayin nyo na muna yung aircon.
Bakit? Wala tayong cooling kasi maglinis pa kami ng filter. Ganon? Okay, saan yung other switches na sinasabi mo? Low. Okay, so the information na sinabi niyo, pag nakapwerto tayo, nasa high switches tayo, wrong na yun. Kasi gumagamit din ka rin pala ng low. Diba? Okay. Okay, on the picture above, makita natin yung left or port side. Diba? Port side part of the ship lang yan. So, ibig sabihin, sa starboard, meron din high switches. Okay? So, pag nabara yung port side, lipat ka muna sa starboard, open mo yun, and then sarado mo ito, linis. Okay, pag nabara naman yun, lipat na naman. Okay? So, high palagi yung gagamitin. Pag ito. Okay, doon tayo sa laot. Okay, bakit kailangan low yung gagamitin mo? Kung sinabi na kasi, malinis yung dagat pag nasa laot. Kunti lang yung plastic. O, dito lang dito, mas marami ang plastic. Nag-high switches na tayo. Nandun, kunti lang plastic. Matatakot ka mag-high switches. Okay. Pag nasa laot tayo, nasa open sea, bakit hindi high switches yung gagamitin natin? Okay. Pag sinabi natin maalon, palagi bang maalon? Hindi. Okay, pag dito ka dumaan sa may Indonesia, yung mga isla dyan, yung pikas sa kabilang side may mga isla, sa kabilang side may isla, syempre sa gitna, camps yan. Kasi walang moving na mga current eh. Okay, so pag dumaan sa Indonesia, mag-high switches tayo kasi walang alon. Ganon? Yes, puro lang high switches. Or doon na tayo, tatayo na sa engine room. Ganyan. Uy, maalon! O, change over! Uy, wala na alon! Okay, change over! Ganon? Okay, pwede natin sabihin, okay, mas maganda mag-low switches pag maalon. Pero on other occasion, okay lang ba mag-high switches? Hindi, bakit? Support lang ka nagamit ang switches. Sino nagsabi? Kasi para hindi na tayo maglipat-lipat ng para pinsan lang talaga yung ng siguro para kasi pag magkaroon ng amin sa office posible may masira ng tulad ng mga pump. Okay, maya na yung hangin. Okay, so dahil daw maalon, pag maalon, possible makahigop ng hangin, di ba? Mag-high switches. Okay, pag hindi maalon, pwede mag-high switches. Yun ang tanong ko. Kasi yung stand nyo is pag maalon lang. Di ba? So pag maalon lang, ay low ang kailangan. Pero pag hindi maalon, pwede kang mag-high. Ganon, yung ibig sabihin. Okay sir, mas maganda talaga low sir. Pero ang tanong, pwede ba mag-high? Pwede na lang sir. Tama yung sagot, pero kulang. Diba? Pwede pang, kung sa interview yan, sa KPLR interview, pwede ka pang baliktarin. Tapos pag tinanong ka, okay, for example, tama yung sagot mo. Tapos, pag hindi man, pwede ka with high. Pwede ka, o nga sir, wala, talo ka na sa interview. So dapat yung sagot mo, kung may isang sagot ka, kulang sa tingin mo, dagdagan mo ng marami hanggang ma-convince mo yung interviewer na tama ka. Pero huwag mong ipilit na mali siya kasi pag pinilit mo na mali siya, kunyan mo. Di kita kukunin ko. Diba? Insist mo lang na tama ka, pero huwag mong ipagdiinan na mali siya kasi nasasaktan din yan. Okay. We have here the ito yung barko, for example. This is the low switches, this is the high switches. Yung pump natin nandito, ka-level lang halos or slightly above. And then ito is masyadong mataas. Okay? Okay.
unang sagot, yung una niyang sagot na pag maalon, mas maganda yung low switches, okay yun. Goods. Okay? Pero kulang. Okay. Tingnan natin dito. This is the pump. Okay. Gaano kalakas yung suction pressure ng pump na ito pag nasa low switches yung gamit mo na suction? Okay. Since yung dagat mo is mas mataas, di ba? Dito yung dagat? Okay. So yung pressure niyan, mas malakas yung pressure sa ilalim kaysa dito. Yes, sir. Okay. The higher the suction pressure, the better for the pump. Hindi na niya kailangan, kahit hindi na siya mag-suction. Automatic na yung dagat papasok. Pero pag dito ka magsa-suction, medyo mahina yung mag-create pa siya ng suction pressure. Para mas malakas yung ma-discharge niya dito. Okay? Okay, for example lang. Yung pressure natin dito na yung pressure natin sa discharge natin pressure is lagay natin 5 bars. 5 bars pag dito ka kumuha ng suction. Pero pag dito ka kumuha ng suction, sabihin natin 3 bars to, 3 bars yung pressure na create niya. Ito, 1 bar lang. So dito, lalabas, plus 2, possible, plus 2, 7 bar na yung pressure mo. Mas malakas yung pressure, so makakapunta siya dun sa gusto niyang puntahan. Makakagala na siya ngayon. Okay? So hindi natin alam yung cooler na yan, kung saan yan. Kung nandito baka level lang yan, o nandito na yan sa taas. Okay? So, mas maganda yung lower, mas malakas ang pressure, sigurado ka nga na mas maganda yung cooling na ibibigay niya sa cooler mo. Okay? Yan yung pinaka-importante dyan. Kung pwede nga, sa peto ito gamitin natin eh. Kaso di pwede. Kaya ito na lang. No other choice. Ito na lang. Kasi mas malinis daw yung upper part kaysa sa ilalim ng part. Okay? Pero, kung pwede talaga, ito talaga pinaka-maganda. Okay? So, that is the high seat chest and the low seat chest. And then after the seat chest, dadaan siya ng valve and then filter. So, hindi ito basta-basta filter, strainer lang to. So, ano ba yung difference ng strainer at filter? Okay, mas pino ang filter. Okay, kaysa sa strainer. So, strainer lang to kasi seawater. Kasi pag nilagay mo dyan pino, madaling mabara. Pag madaling mabara yung seawater mo, mag-iinit yung freshwater mo. Tapos pag umiinit yung freshwater mo, ano yung maapektuhan? Okay, una, meron tayong stern choke, apektuhan. Aircon, maapektuhan. So gusto mo bang magising sa midnight? Magising ka bigla, oh, bakit ang init? O, nabara lang yung filter ng seawater. Naglinis pa kami, o nag-changeover pa kami. Di ba? So hindi naman kailangan kailangan pino talaga yung pagkasiring ng seawater. Kasi pagpasok niya sa system, lalabas din yan. So, hindi mo na kailangan na stringent yung... Ang importante lang dyan is dapat yung makalusot sa strainer, makalusot din sa cooler. Pero pag malalaki na, tapos nakalusot sa strainer mo, tapos nagbara doon sa filter, delikado yun. Okay? So, okay lang malaki yung butas, basta yung butas na yun, kasing laki lang din ang daanan sa pressure cooler. Lalabas din lang din yung dumi. Okay? Pero more than the capacity ng cooler mo, mas malaki pa pala yung butas ng strainer mo sa cooler mo, so useless na yung strainer. Diba? What's the point? Okay, so at the top of the strainer natin, meron ng valve. So that valve is the bleed valve. Dugo, bleed. Okay? So ang purpose ng bleed valve? So, ang purpose ng bleed valve is to bleed the air. Siyempre. Okay, dito tayo. Air. Bakit? Oh, nagsusulat pa. Oh, bakit importante na walang hangin sa system? Cavitation. Cavitation. Ano yung cavitation? Caused by the mga bubbles na formation. Ano yung cavitation? Hindi yung causes niya, hindi yung function, purpose, or cause nun. Ha? Ano yung cavitation mismo? Yung the word itself, ano yung cavitation? Taya. Taya? Hindi, corrosion yun. Moisture. Moisture. Ha?
Sa? Moist. Easy water pa lang, basa na. O diba? Simple word about alam natin kung ano yung cause ng kwan, yung mga bubble na explode, blah 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 blah. Pero ano yung cavitation? Wala. Hindi maintindihan. Ano? O hindi mo explain. Too much resistance, ano? Too much resistance. Kaya suction is the result siya of You're talking about the function, you're talking about the definition siguro, pero the cavitation itself, hindi nyo alam ano yun. O ano yung cavity? Okay, dito tayo. Root word. Cavity. Ano yung cavity? Ha? Oh, nang sama ng ipon? Sa? Buho. Okay, nagkabuho-buho. Kaysa yun, ano mo yun nga, ang cause mo ko na kay kalingkuhan, yun ka, pero wata ko ba? Unsa man ang cavitation? Amot, asa dila cavitation? Basta ka daw, basta mabuto na kon, mag-create na cavitation. Unsa man ang cavitation? Amot, basta. Bago ka ron. Dili. Ya. So, kung makabantay mo na ito impeller, ang impeller natin sa, or kaya yung casing mismo ng centrifugal pump. So, pag nakita mo yung ang material kasi niyan is yung hindi iron. Kasi pag iron, nagkukurod. So, usual niyang parang brass yan eh. Malambot na metal. So, yung slight na hangin, pag yun nag-explode, mag-create agad ng butas. Maliit na butas lang yan. Pero pag naparami, lalaki at lalaki hanggang sa maubos yung impeller siguro mo. Or, yung impeller na malaki, baka unti-unting liliit. Kasi unti-unting nawawala yung mga metal parts niya. So, yun yung number 1 na ayaw natin pag pumasok yung hangin. Cavitation. Ano yung pangalawa? Corrosion. Nagkukurod ba ang brass? Hindi. Vibration. Bakit nagpa-vibrate? Yung bubbles nag-create ng vibration? Mag-cause of sound, tapos naka-airmap ka lang, hindi mo marinig. Maraming hangin na sir. Kasi may ang system. Okay, pag sinabi vibration, noise, anong makikreate nun? Cavity. O ba, cavitation pa rin yan. Pangab daw. Maganda ng hangin sir, Juan. Kasi i-bleed ang system. I-bleed mo ginataw, kaya dapat may hangin. Pero, kung saan may metabo na hangin? Overpressure. Kaya na may list. Hindi naman kayo kapupunan sa kayo. Hindi naman si water ang huwag na may hangin sa kayo. Pag-leak. Ano yung mag-operate na? Kung saan mo lang bukpang kung mag-operate. Ay, bubuha ang pump sir dahil hindi na peramente tubig ang bubuha. Ang PA magkalit. Sige, rotation niya, depende sa motor. Wala depende kung gusto na. Ayun, may na yung motor. Ang pump sir na absent sa tubig, hangin rin so taas na tubig. Same rotation. Same rotation sa PS. Oo nga, siyempre, listen, mag-bilat siya. Tapos, Bubuha ang pump. Hindi magiging efficient yung buhay. okay, dito sa cooling tayo mag-focus. Ba't doon kayo nag-focus sa pump? Okay, bakit hindi magiging efficient yung cooling pag nagkahangin yung pumba mo? Kasi mas mag-iba temperature ng hangin. Okay, sabihin natin, ganito. Situation. Okay, rolling pitching. Ano bang situation? Sige, rolling pitching na lang. Okay? Rolling pitching. Pero, isang beses lang nakapasok yung hangin. Ibig sabihin, isang beses lang na malakas yung rolling, nasa low ka eh. Isang beses na lumakas yung rolling, nakapasok isang beses yung hangin, and then after nun, wala na bagyo. Isang beses lang pumasok ang hangin. Ano effect nun? Except sa cavitation, kasi sinabi na yun.
Ano yung pangalawang effect nun? Kasi yung parang sinasabi nyo, pag marami ng hangin eh, di ba? Parang marami ng hangin yung pinoproblema nyo. Eh paano pag ganito lang, isang beses lang nakapasok ng hangin? Okay lang. O hindi? Hindi pa rin. Bakit? Ano bang nangyayari doon sa system pag may nakapasok isang beses yung hangin? Ito lang ulit. Yan. Magkakaroon ng mga alarm. Okay, walang alarm dyan. Kahit na masunog yung motor mo, walang alarm yan. Unless pag may fire detector sa taas. O, para alarm yun. Pero yung pump mo, nag-overhead, walang alarm yan. Kasi yung iba, inisip nila, lahat ng problema sa bago may alarma. Kaya nga tayo umikot eh. Kasi hindi lahat may alarma. Kasi pag dyan lahat may alarma, doon ka na lang sa engine control room. Hindi na kailangan ng mga engineer. Ang kailangan na, electrician na lang para lahat. Electrician para sa electrical side, para sa automation. Kasi, alarma, ano ko na gagawin yan lahat? O baka programmer. Diba? O dito ko na gagawin yan lahat. Yung mga simpleng mga bagay, like example, yung pump mo na huminto, wala alarma yan. Mag-aalarma lang yan pag nandun, nag-high temp na doon kasi huminto yung bomba, wala nang cooling, nag-high temp na yung makina, doon ang alarma. Pero yung bomba mismo na huminto lang, kasi nag-trip siguro, wala alarma yun. I hate to break it to you. Break it to me gently, sir. Pero ganun sa barko. Kaya umiikot tayo. Every hour, ikot tayo. Kung ayaw mo umikot, o yung oiler mo pakitan, palitan kayo. Ikaw muna umikot ngayon. Check mo muna doon, baka may sumirit. Okay, pag may sumirit doon, hindi alarma yan. No? Sirit. Hindi, wala alarma yan. Mag-aalarma lang yan pag tumaas na yung level doon sa bilge well, na-hit niya yung level ng alarm, pagtaas ng tubig, yung float switch po angat. Pag angat nun, high level alarm. Hanapin mo ngayon, saan galing yung leak na yun? Hindi yung, nasa purifier, may nag-leak. Ganon. Okay? So may mga bagay-bagay doon, hindi lahat ng bagay may alarma. Minsan nga, yung alarma mismo, masisira. Alarma ng high level, yung bilge well mo. Tapos pag-check mo, wala nang alaman. Ba't nag-alarma to? O, nag-grounded lang pala yung wirings. Okay, balik tayo dito. Ano yung effect ng hangin? So, cavitation and airbound. So, ano ba yung airbound? So, actually, nandyan na yan ito eh. So, airbound, sinabi ko lang yung term. Para pagdating yung bago or baka may mga exam, alam nyo, airbound, yan yung sinabi ni sir. So, ano ba yung nangyayari sa airbound? So, for example, this is your pump. O, gagawa naman tayo ng pump ngayon. Yung JF. Okay, wala pa pala. Yan yung pump. Okay, this is the volute casing. This is the pump. Pump. Ito yung butas sa gitna, di ba? Yung centrifugal natin is axial yung pasok. And then, itatapon niya sa gilid. Radial. Okay? So, for example, yan yung pasok. Pumasok yung tubig. Ikot yung pillar. Itatapon niya yung pillar. Babangga dito sa volute casing hanggang sa lalabas dito. Lahat. Di ba? Yan yung parang ginagawa niya. Tapos, pumasok ito. Isang beses yung hangin. Okay, isang beses. Nagkahangin dito ang banda. Nasa loob lang. Okay, yung hangin ba itatapon natin? Itutulak ba agad? Hindi. So possible, yung tubig nandito, yung hangin, mas magaan nandito sa loob. Yung mas mabigat yung natatapon sa gilid. Ngayon, pag nagkahangin dito ng part, umiikot yan. Umiikot pa ba yan ang tubig? Hindi. Yung hangin lang dyan, yung umiikot pabalik.
mag-give mo yan. So, pag may hangin dyan, wala ka ng output dito. Or sabihin natin, konti lang output siguro. Baka meron pa, sir. Baka meron. O sige, give a chance. Baka meron pa. Pero konti na lang, hindi na kaya palamigin yung fresh water cooler, iinit lahat ng mga machineries natin. Pati yung aircon natin. Pag si Kapitan nagising sa kalagitnaan ng gabi, dahil lang sa aircon, patay kayong lahat. Wala promotion ngayon. Ayoko magpirma ng promotion ngayon kasi hindi niyo ako pinatulog. Pero pag yung kapitan or sabi, chief engineer na lang kasi engine side tayo. Pag chief engineer mo is palaging maganda yung tulog. Okay, gustong-gusto kong ka-duty. Ito yung ka-dutyhin ko. Okay, for example, fourth engineer ka. O 8-12. Ang sarap ng tulog ko, 8-12. Tapos yung 12-4, pangit ng tulog ko, parate. Okay, ang gagawin ko, ipopromote ko tong 8-12. Gagawin ko yung third engineer. Para siya yung mag-duty sa 12-4, makatulog ako. So, promote ka para lang makatulog siya. Sana ako. Okay, pag yung chief engineer, hindi nakatulog sa duty ng third engineer, possible, pwede niya pauwi ng third engineer. Bakit hindi mo niya pinatulog? Nag-alarma sir, tinawagan mo ng chief engineer. Anong purpose na nag-duty ka? Tapos ako din pala yung gigisingin mo. Ako na lang mag-duty dyan. Wala ang chief engineer din yun. So, mas maayo yun, lami ang kinabuhi ng itong mga higher ups. Wala maglisod ta. Para lang na sa ato, pagalingon ng gapon. Balik na sa ato. Okay, airbound, okay na ta. So, dapat huwag yung hangin na musod sa bumba. Yes. Labi na sa centrifugal pump. Except lang sa mga positive displacement pump. Why problema na makasod ang hangin? Ano man? Sir? Ngano sa positive displacement pump, okay lang makapasok ng hangin? Priming man sa Self-priming? build up siya kasi hindi priming to build up discharge pressure. Okay, so self-priming siya. Okay, kahit na hindi self-priming, dito na tayo sa pangalan niya. Positive displacement. Ibig sabihin, palagi siyang may displace. Hindi nag-negative yan. From the word itself na lang, positive displacement. Palaging positive yung displacement niya. Palagi siyang may tatapon. Kung may magpasok langit, tatapon niya lang yan. Kung may langis, tapon niya lang yan. Positive palagi yung displacement niya. Dito lang sa centrifugal, pag nakapasok yung hangin, wala na agad yung displacement. Hindi kasi siya positive displacement. Centrifugal lang siya. So, nag-depende lang siya sa centrifugal force. Pag yung hangin, pinasok mo dyan, ewan ko lang kung kaya niyang itulak. Kaya itulak ng centrifugal force yung hangin palabas. Baka hindi. Okay? Yun lang. Okay, so after... Okay, bilis konti. Okay, so after nung filter, papasok ng pump. Yung pump yung nagsasuction, nag-discharge ng cooling water. And then, dadaan siya dito sa ating control valve. So, itong control valve na ito, pwede mo siyang gamitin, for example, nasa malamig na lugar. Tapos, ilan yung degrees na? Sabihin natin, mga 15 degrees yung seawater. Tapos, kung ganun kalamig, hindi pwedeng 100% ibigay mo agad sa fresh water cooler. Kasi, pag masyado namang malamig yung sa fresh water cooler, baka may mga, for example, sa engine. Yung engine, di mo kailangan malamig yung cooling mo doon. Kailangan may konting init yun. Kasi pag yung makina mo mainit, tapos lagyan mo ng malamig na cooling, thermal siya, mag-crack yung mga metal o masira yung makina mo. Okay? So, para makontrol natin, sige, konti lang yung lagay natin na 15 degrees na cooling para hindi lumamig yung buwan. So, meron tayo dito control valve, pwede natin timplahin. Pag medyo mainit, ang Saudi, 100% mo yan. Para lahat ng tubig, pupunta dun sa fresh water cooler natin. Okay, so after dito, papasok siya ng cooler, lalabas ng cooler. So, nandito sa taas ng cooler, pero din niyang bleed valve. Okay? So, for example, nag-maintenance ka, nagbaklas ka ng cooler, siyempre, mawawala na yung laman ng tubig. Pagbalik mo, siyempre, may hangin na yun. Alam, pagbalik mo, lagyan mo ng tubig. Hindi. Kasi mahirap yung pagkabit, lalo na pag meron kang freshwater cooler na plates. Yung plates. Okay. Yung plates yan, pagkabit mo ng plates na yan, kailangan
i-measure mo na yung dito nga sa... Okay? Okay, this is the plate. So, ito yung mga papel. Okay? Meron kapal yan, di ba? Okay. Pag hinigpitan mo yung 4 na tornilyo, pag hinigpitan mo, kailangan i-measure mo dito. 10 cm. Dito, 9 cm. O, dyan mo, higpit mo dyan. O, 9 cm. O, pantayin na natin. Measure naman sa taas. 9 dito, 8. O, dito naman higpit. Ganun kahirap. So, hindi pwede. Habang nahigpit, naglalagay ka ng tubig, hindi pwede. Okay? So, hanggang ma-reach mo yung proper niya na distance. O yan, okay na. Testing mo pa yan. Hindi pwedeng, okay na yan. Start tayo na makina. Hindi, testing mo na. Baka may biglang sumirit. Pag may sumirit, baklas na naman. Ganun kahirap. Or ganun ka-hassle. Hindi naman yan mahirap. Pero ganun ka-hassle mag-linis ng cooler na plate type. Okay? So, after na ikabit mo na, okay, buksan mo yung bleed valve sa taas, and then buksan mo yung inlet ng water. Yung tubig, papasok, pupunuin niya yung cooler, lalabas yung hangin. Pag sumirit na doon, wala nang bubbles na nakikita, pure seawater na lumalabas, so sarado mo na yung bleed valve, pwede mo na gamitin yung cooler mo. Kailangan wala nang hangin bago mo siya gamitin. Kasi pag may hangin, pwede pa niyang bumalik doon sa bomba, mag-create na naman itong cavitation and air pump. Okay? Sige. So, after na ating freshwater cooler, lalabas siya, lalabas siya dito, and then dadaan sa 3-way valve. Yung 3-way valve natin is nakasetting siya, so, sample dito is nakasetting siya at 20 degrees Celsius. So, ibig sabihin, kapag, 20 degrees, pag malamig pa yung tubig, pwedeng bumalik, recirculate. Pero pag mainit yung tubig, lalabas na agad. Yes, sir. Kasi pag mainit, ibabalik mo pa, wala nang lamig yun. Diba? Useless na. Okay, so yun yung purpose ng 3-way valve na to. Ano pa? Okay, 3-way valve. Okay na. So, ito yung flow natin from C-chest papunta overboard, and then meron din tayong circulation. Okay? So, may tanong? Naintindihan? Sir, yung sa taas, sir, ano yung purpose na? Sir. Nasa taas. Ito? Yung pangalawang extender. So, ito yung standby mo ng freshwater cooler. Pag nagbara itong isa, lipat mo dito. Ito ko, sir. Hindi pwedeng sabay na gamitin to kasi pag nagbara yung dalawa, wala na. Patay makina. Patay aircon. Galit kapitan. Galit yung chipigil. Galit yung duty ng one. Yung hindi nakatulog. Galit sa'yo lahat ng hindi nakatulog. Ganun yun. Sir, yung nasa taas. Yung dalawang blue. Okay, this one is the freshwater generator. Alam niyo naman yung freshwater generator, no? Yes, sir. Hindi ko na topic yun. So, freshwater generator, dito din kumukuha ng seawater. Pero yung freshwater generator, gumagana lang yan, pinapagana lang yan pag nandun na tayo sa malinis na tubig. Kasi yung freshwater generator, yung nag-create mo na freshwater dyan, dadaan yan ng filter, UV light, para patay bacteria, and then pwedeng inumin. Yes. Pag dito ako kumuha sa may dry dock, may lumulutang na kuhan, tapos yun yung ginawa ko tubig, inumin mo, bacteria, kahit na dadaan yan ng UV light, hindi natin alam, di ba? So, baka may pumasok ng tumang bacteria sa'yo, o magkasakit sa uwi na naman, di ba? Sayang, tapos kakasampa mo lang, 1 week pa lang, ulit. Di ba? Sayang. So, yun, kailangan dun sa malinis na tubig. Yes. Doon sa laot na. Okay, question. Ano pa question? Okay, dito sa baba, meron tayong 3 seawater pump pala. Okay, nakalimutan ko. Meron tayong ditong 3 seawater pump, 2 main seawater pump, and then isang auxiliary seawater pump. Okay? Yung auxiliary, yun lang yung pwede mong paganahin pag nag-blackout ka, emergency generator lang yung kuryente mo. Hindi ka pwede magpaandar ng main. So, ibig sabihin, pag naka-emergency ka, mag-start ka ng auxiliary seawater pump, pwede ka mag-aircon. Kaso, hindi rin konektado yung aircon sa main as emergency generator. So, useless din pala.
Pero pwede kang magpa-circulate ng cooling. Pero pag tumatakbo na yung main engine, kailangan main seawater pump yung gamitin mo. Kasi kukulangin yung supply ng cooling water mo para mapalamig mo yung fresh water cooler. Pag makina na talaga yung tumatakbo. Mas malaki dapat yung bomba na gamitin mo, main seawater pump. Okay, dalawa yung main seawater pump, isa yung gumagana, isa yung standby. Hindi pwedeng sabay gamitin. Pag nasira sabay, wala ka nang magagamit. Okay? Standby palagi yung isa gumagana. Pag nasira yung gumagana, lipat mo standby, ayusin mo yung isa. Okay? Okay, tanong. Okay, this is the okay, this is the wall of the ship. So for example, nagkabutas ito. Kasing laki ni Joper. kasing laki ni Kasas. Kasing laki ni Kasas yung butas. Ano yung gagawin? Kasing sukat, kasing laki at kasing sukat ni Kasas. Ano yung gagawin natin? Ipapasas. Okay, pinasa si Kasas. Ngayon, kakain, tutulong si Kasas. Okay, duty tayo. O, palitan mo ako dyan, pre. Okay, palitan ka. Okay lang. Hindi, kukunan na lang kita ng pagkain. Yan ka na lang. Okay, balik tayo. Pag may malaki butas, kasi laki ni Kasas, ano yung gagawin natin? Ha? Welding. So, meron ba tayong tawag doon, underwater na welding machine? Dry duct. Sa barko, meron? Okay. For example, merong underwater na welding machine sa barko. Sino yung gagamit? Wala. Si Kasas. Are you trained to weld underwater? No. Okay lang siguro para sa atin. Yan, train tayo to welding. Pero pag mga special training na yan, special welding na yan. Baka maiwan ako. So kahit mayroong ganyan sa barko, wala din gagamit. So, why not? Di na lang maglagay. Mahal yan. Di natin alam, bilang yung presyo niyan, di ba? Tapos hindi mo naman, bakit isipin mo na magkabutas yung barko mo? Baka sa buong lifespan ng barko, 10 years na yung barko, hindi pa yung nagamit ng isang beses. Di ba? So, pag may mga underwater na welding, ikaw yung lalaki doon, nag-welding ka? Di ba? Tinggal, sambot. Hindi. So, mo request ikaw third party. Okay, ngayon, nasa gitna kayo ng dagat, nagkabutas ng ganyan, anong gagawin nyo? Sa tawag, siyempre, tawag ng third party. Ang tanong, kailan pa yung darating? Palubog na yun. Oo, di ba? So, ano yung mga pwede natin gawin while waiting sa rescue? Atangan sir. Okay, atangan mo. Sayong ra kayo insulting atangan. Ang pumunta na kisay mo gunit. Oo, kisay mo gunit. Pre, kasi gunit pa ako welding. Kasas ka sir. Kasas ka pa na. Yes, sir. Wali naman yun. Hindi ka dapat niya sulti. Wala ka sa trabaho. Superhero, sir. Diba? Dili kaya ni mo. Tulang na ni mo. Tulang na to, pre. Kapangan na to. Kay magkuhan mo, Welding. i-fix na mo. Pressure ka na sa sili. Pwede yun. Reverse naman ko na. Kapusog ka ng pressure. Reverse naman ko na. Sarado na lang, sir. Super na sa tayo. Ang tulang, sir. Ha? 3 bars na pressure. Iba nyo kalagay siya ng 3 bars. Kamara mo sir, wala manumbag. Yung 1 bar na, kaya tulak 10 meters. Oh, my God, So, 3 bars. 30 meters. So, 30 meters. Kaya kaya ko lagi 3 bars. 30 So, ha? Okay, what if gusto mo mag-abandon the ship, tapos bagyo sa labas? Which is safer? The outside environment or the inside? Inside. Huwag kang umalis sa barko hanggat hindi sigurado na lulubog yan. Hindi ikaw ang kapitan, hindi ikaw ang magdi-decide kung mag-abandon ship. O nara sa'yo kung tatalon ka, bahala. Pero yung abandon ship, kapitan lang yung mag-decide. Hindi ikaw.
Like yan. Tapos ko ng dagat. Ha? Tapos ko ng dagat. Tapos ganda sir, sikli mas. Di mas Okay, ang atong first aid pa ka na sa system. Ay saan nyo? Pandang mga pump sir. Padaro, nagkandam ngayon pa. Kunya, tagtango ng kanang Tubo. Ano ba sir? Ano sa lawas. Sige, pag-release. Balang sir. Okay, mag-release tayo ng balas. Yes sir. Para lumutang yung barko. Pangat na yung barko. Oh, Diba? So, pag tumagat yung barko, mas hina yung pressure na mapasok na Yes. sa butas. Ato na, building. Oh, tapos, Ato naman. wala tayo pang building. Kasama na na sir. Ito, lagi na yung pag-building na building machine yung pang tubig. Atake na Sir, Kanapton sir. okay. Sir, Kung magsiga katang niya, 24 hours ka niya magkatang. Magpag-uwi na nag-consider. sir, Oh. ay, hindi. Hindi. Nasa ilalim, sir, ano yan? Saan. Yan, may nakita. Ayan, sir, na ano, parang drain ba yan? Ala, parang out. Parang, Ito. hindi. Ha? Fire system yan. Hindi, sir. Fire system. Yung test, tapos dito na tayo mag... Saan? Kanang... Okay. Okay, so may nakita siya dito na valvula na may nakatutok lang sa flooring. Okay? So this is the direct emergency suction. So syempre, pwede mong buksan yan, dyan na yung suction mo, dadaan ng bomba, dadaan ng cooler, lalabas sa overboard. Pero, baka kulangin yan. Ano ba yung pwede natin idagdag? Oo, natagalan ng balik-balik. O, nag-release ng balas, nagamit pa ka ng emergency, direct emergency suction. Okay, ang tanong. Di ba, nagkubuha ka ng tubig sa flooring? Yes, sir. Okay, ang tanong. May langis yung flooring. Pwede pa rin ba kumuha dyan? Yes sir. Pwede. So, magtatapon tayo ng oil sa... Kasi yung sa sir, Ha? hindi na susundin yung ano yung safety na yung... Okay. Which is more important, your life or your ship? Life or property? Life. Diba? Pero, pag hindi mo ma-prove sa korte na ginawa mo yun kasi emergency, priso ka. Pero pag na-prove mo na emergency yun, kaya ginawa namin, wala kami ibang choice. Na-prove yun, okay sa korte. O multa pa rin, korte na lang. Multa niya. Multa niya. Multa ko na. Okay na, importante buhi. Importante buhi. Importante di kulong. So, pwede yun. Yun ang emergency lang. Okay, di naman pa. Okay, meron pang isa dito. Okay, hindi po ibig sabihin nga sa drawing, nasa taas yan, so nasa hangin yan, higop. Flooring yan lahat. Okay? Parang itong pump ba? Hindi ibig sabihin na ganyan yung drawing ng pump, nagpatong-patong yung pump. Hindi ba? Nasa flooring lang lahat. Yan na, nasa flooring. Hindi ibig sabihin na, ayan, nandito yan, ibig sabihin, nandyan talaga yan nakakolekta doon sa barko. O baka nandun yan sa kabilang side, pero ang ibig sabihin niyan is nasa flooring yung suction. Kahit yung nasa taas yung sinirkulan ko, nasa flooring yun yung suction niya. Okay, that is the emergency build suction. So pwede dalawang bomba na yung gamitin natin. Or yung isa, pwede natin, okay. Yung isa ito, gawin, padaan natin dito sa bomba na to. Labas. And then ito, daan dito sa fire pump. Pwede. And then, yung fire pump, nasa labas lang yung tutok ng tubig. Labas ng barko. Pwede rin. Diba? So, yung laki ng butas, babawasan ito, baka pwede, may chance ka pa makadikit dun sa pirto. Pagdating mo ng pirto, tumaas na yung, marami na talaga yun, grounding ka lang. Dito na tayo, pahinga mo na yung barko. Sa lupa. Diba? Pero, hindi na yung lulubog ng malaki talaga. O malalim talaga yung lubog. Kasi nakahanap ka ng bahura. Pwede yun. While waiting sa Hi. tutulong na ayusin yung butas.
Okay? So yung purpose na nito is patagalin. Makagawa pa tayo ng mga, makatawag tayo sa company, sa Coast Guard, tawag sa Yerling. Basta sa ikan ng kuhan. Basta ang kuhan niya. Si Pare. Nakadawad si Pare sa akong padala. Darling. Padala ko sa Gcash, sige Pare. Pare lang, wala sa'yo. So, dili pa ta makatawag ka na. Pang last resort na. Darling, palubog na. Oh, meron pa tayo pwede gawin bago natin itawag yan. Okay? Okay, may tanong pa dito? Okay na dito. Okay, yung fire system, hindi natin tackle yan kasi power plant diesel yung subject natin. Hindi safety, ano ba yung, saan ba yan itatakil? Okay. So, okay tayo sa seawater. So, yung seawater yung nagpapalamig ng freshwater. Yes, sir. Diba? Ngayon, titingnan natin sa freshwater kung ano naman yung pinapalamig niya. Yes. Okay, ang tawag dito sa system, sa type ng cooling system na to is the central cooling system. Okay, ibig sabihin, yung isang freshwater cooler lang yung dadaan naman ng seawater. And then yung freshwater na bahala sa lahat ng system na palamigin. Dito tulad ng mga lumang mga barko na ginagamit nila is conventional cooling system na lahat yung papunta sa makina, seawater, yung papunta sa aircon, seawater, yung papunta sa turn tube, seawater, papunta sa turbocharger, seawater. So, mas grabe yung corrosion na nag-create sa lahat ng mga tubo. So, mas mabilis mong palitan. Palit agad ng tubo every 3 months siguro. Kasi malakas kumain ng metal yung seawater. Ngayon, hindi na. So, itong system na lang ng seawater, yung may seawater and then yung iba, freshwater na yung lahat. Don't worry sa freshwater kasi nilalagyan nyo ng chemical, corrosion inhibitor para hindi mag-corrode yung metals mo. Gamit yung freshwater system. Okay. So, since topic pala tayo ng corrosion inhibitor, sa seawater, ano yung ginawa nila para ma-prolong nila yung lifespan ng ating mga tubo? Valvula. Ha? Pintalan ang sulod sa tubo? Kaya, pintalan ang sulod sa tubo. Kaya yung seawater, hindi na magkukontak sa metal. Oh, meron yang pinipintura. Okay? And then yung iba, yung ibang main seawater land, parang hindi mo mahagip, yung kalaki. So, sa laki na yan, pwede na yan gawing aquarium. Sa laki na yan. So, yung ginawa nila, yung buong, yung nasa loob, puro yan may rubberized. Ibig sabihin, wala nang contact metal to seawater. Kasi main line na yun, hindi naman lahat. Depende siguro kung mayaman yung company. Pero yung main lang, yung pinakamalaking tubo, yun lang yung nilalagyan sa nila. At hasta, pati yung C-chest, rubberized. Pwede yung rubber, yung nakita ko, rubber talaga. Pero pwede rin yung pintura na rubberized. Pwede rin yun. Kaso, mas manipis yun, mas madaling matanggal. So yung iba, yung makakapal talaga na rubber, yung nasa loob. Minsan, nakakadikit pa rin yung mga sisi dyan. So, minsan, tinatanggal mo na lang, ano-ano. Ayun, may mga sisi. Pero, limited na lang. Okay? Another thing na ginawa nila is naglagay sila nitong MGPS. So, MGPS is Marine Growth Protection System. So, ano yung ginagawa niya? Parang swimming pool, nilalagyan ng chlorine. Diba? Yung swimming pool, nilalagyan ng chlorine para hindi mabuhay yung mga microorganism, walang lumot. Marine Growth Protection System. Growth. Paglaki. Hindi yung I am Groot. So, yung MGPS, naglalagay sila ng sodium chloride ata yun. Nilalagay nila ng sodium chloride, parang tablet yun. May dosage ka every day. So, yun yung nagbibigay sila ng chlorine sa linyada para walang mabuhay doon. Kung may makapasok, patay.
Pagdating sa strainer, patay. So, pwede na ito. Picture na. And then, meron yung chlorine, meron din yung kuryente. So, syempre, yung kuryente, mamamatay tayo sa kuryente. Pero yung kuryente na yun, maliit lang, millivolts lang, na hindi nakakapekto sa tao. So, okay lang hawakan. Hindi, walang sting na mapi-feel. Wala. Okay, so that is MGPS. Okay, so now we will head to the fresh water. Okay, so this is the freshwater system. So the freshwater system is divided into two different or two connected systems. So first is the low temperature freshwater, and then we have the high temperature freshwater. So yung high temperature is mainly used in cooling the main engine, sa liner, sa cylinder head, and turbocharger. Yan yung pinapalamig niya. While yung LT naman, siya yung nagpapalamig ng charger cooler. O dito na, nandito naman yan. So, para hindi overloaded, yung una natin explain is the low temperature muna. Okay, by the way, sa inyong dalawa, pag nag-10 na, o pwede na, dito na kayo sa, or before 10, pwede na kayo dumityo sa next year subject. Okay? Kasi mag-continue lang kami dito. Ay, hindi, baka lilipat pala din tayo, no? O, lipat din pala. O, lalabas din pala tayo. Pero try kong i-convince sa MPs dito na lang tayo kasi mahirap mag-discuss doon. Kasi wala pa yung kortina na request ko. Next week pa daw. Oh, sige. Uy, sabay. Okay, so, anong oras na? 9:30. So, 30 minutes? Okay, so go. So, let's discuss about the low temperature. So let's focus here on the pump. So dito tayo magsimula para hindi tayo paikot-ikot. So baka mahirapan tayo. Okay, let's start with the pump. So sa pump, meron tayong dalawang main pumps and isang auxiliary. Okay? May auxiliary tayo para in case na mag-blackout, emergency generator gamit. So meron pa rin tayong pump na magbibigay supply sa mga coolers natin. Okay, so after the low temperature freshwater pump, magsusupply siya ng cooling dito sa lahat ng mga coolers na to. So meron tayong stern tube, lube oil, cooler, aircon, air compressor na cooler, meron tayong sa turbocharger, then meron din sa main engine lube oil number 1 and number 2. So sa main engine lube oil number 1 number 2, yung isa dito is standby lang. Yung isa yung naka-service. Okay? And then meron tayo dito tatlong charge air cooler. So itong charge air cooler na to, tatlong to is gumagana yan lahat. Wala na standby. Kasi yung makina nito is tatlo din yung turbocharger. So ibig sabihin, isa lang yung cooler per turbocharger. So gumagana lahat. Walang standby. Okay? So yan lahat yung pinapalamig ng low temperature natin. And then after that, lalabas na yung mainit na low temperature, pero medyo mainit na, lalabas na, papasok dito sa kabilang side. And then, dadaan dito sa cooler. So, depende kung asang cooler yung nakaservice mo. Kasi yung isa standby yan lagi. Okay? So, mayroon siyang dalawang choices. Either pumasok sa cooler or dumaan sa bypass. Okay? So, meron tayo ditong three-way valve. Yung three-way valve na yan is siya yung mag-decide kung saan dadaan yung tubig. So, yung three-way valve na yan is nakasetting at 32 degrees Celsius. So, pag malamig, syempre, malamig na yan. Huwag mo nang padaanin sa cooler. I-bypass mo. Okay, dito siya nadaan sa ilalim. Pero pag mainit siya, dito mo padaanin sa cooler. Okay? Pero what if yung setting natin is 32 degrees Celsius tapos yung temperature na nakuha mo is 33 degrees Celsius? Ano yung gagawin niya sa tubig? 33, lapas na. Okay, 32 ang set point. Set point, 33 degrees ang current temperature natin. Ano yung gagawin ng three-way valve? Okay, lumagpas man siya, cooler. Tapos, pag lumabas, okay. Dinadaan natin ng cooler. Cooler, anong drawing ng cooler? Ganun. Cooler. Dadaan ng cooler. Paglabas na, ilan na kaya ang temperature niya?
Sabihin natin mga 25. Kasi lahat nilagay mo nun eh. Room temperature. 25 degrees Celsius. Tanong, malapit ba yung 25 sa set point? Dili, sir. Hindi. So hindi yan yung gagawin ng three-way valve. Yung gagawin ng three-way valve, maglalagay siya, sabihin natin 20%, idadaan niya ng cooler. So lalabas siya 25 degrees. No. And then yung 80%, ibabypass niya. 33. No. Tapos nag-combine yung dalawa sa outlet. O baka mag-32 yan. Wow. So yung ganun yung gagawin. Kanina naman yung three-way valve. Okay? Kasi pag lahat na yan, dinaan mo dito sa cooler, mag-overshoot yung temperature. Yes, sir. Kung naintindihan niyo pa yung automation nyo, meron kayo nun overshoot, undershoot. Okay, dito mag-undershoot. Yes, sir. Para hindi mag-undershoot, gagawa agad siya ng parang ano, PID to, ano tawag dito? So, kalimutan mo na yan, automation. PI. Diba? Ewan ko, PI pa yan, PID na yan. Put lang na kayo itong kupon mo. PI. PI pala. Kasi PI pa lang na, di ba? So, muna yung button. Timpla mo niya. O konti lang dito sa cooler, malaki dito sa bypass. Ganun. Pwede niya buksan yung dalawang entrance ng three-way valve. So, depende na kung saan yung mas malaki yung bukas. Okay? Tapos balik na naman sa... So, balik after nun, babalik na naman ng pump. And then, rotation lang yun. Yun lang yung dadaanan niya. Sa low temperature na. Sa low temperature, parang yan. Okay, gets that? Yes, sir. Question. Tinawa na sa kasabot. Para... sige. Okay na? Para next na to HT niya, mutan na ta, abot LT pa na itong una-una. Diba, mutabok na ta sa kalsada niya, napatay tayo balik ko nun. Ang ending, nalisan. Diba? So, payo, before tamot ato sa HT, dapat wala na may pangutana din sa LT. Nakasabot na nan? Yes, sir. Ganahan mo ibalik. Ayun, Sawa na kasabot. Okay, balik na ito kausa. Okay, first. Okay, lilinisan natin. Okay, first we have the low temperature freshwater pump. So yung pump, i-discharge niya o itutulak niya yung tubig papunta sa mga coolers. Okay? Paglabas niyan, medyo mainit na yan, dadaan dito sa valve dito sa right side. And then, dadaan ng bypass or ng cooler, depende sa gusto ng three-way valve. And then, balik na ang pump. Ganun yung takbo niya. Cooler sa... So, ito primero sir, cooler sa... Cooler sa... Ano? Stern tube. Ano man? Saan na sir? Cooler na sa... Stern tube, blue ball cooler na kani aircon, kani air compressor, turbocharger, main engine lube oil, o charge air, tulong po. So yan lahat yung pinagpalamig niya. So kahit na nakapatay yung makina mo, gumagana pa rin yung LT. Kasi may aircon dyan eh. Diba? So hindi mo pwede patayin natin yan kasi patay naman yung makina. Wala, tadi aircon. So wala, gagana sir. Ang soda na nga cooler sir. One, water, jacket water, one, low oil. Asa? Wala. Ako ka nakapag-concept, gagunay. Okay, kung itong yellow sinasabi mo, itong yellow, Lube yan sir. lube oil yan. Stern tube lube oil. And then ito parang Blue. lighter na yellow, aircon to. Refrigerant yan, refrigerant. And then ito, gray, puti, air yan, air. Ito, langis na to, langis. Yan. Ito, Jacket water. air. Charge. Charge air man, charge air. Sir, da sa pag asa na pili magkabalik na ang Okay, dito sa pump, yung nasa, ito yung auxiliary. And then itong dalawa yung main. So, hindi siguro klaro dyan, pero dito, pag na-send ko yung picture sa inyo, klaro dito. May number 1, May number 2, and then ito may aux. Ay. May aux. So, AUX. may specific talaga yan. pati mga dito. AUX. Name sa cooler, nandito yung pangalan. Stern tube, aircon, air compressor, turbocharger. Nakikita sir. So lahat nakita yan doon sa dito sa picture. Ito yung
screenshot lang to ng simulator. Kung makita yan lahat ng simulator. Okay, hindi blinded. Hindi tayo blinded. Kasi for students tong simulator. Hindi for, kahit yung experience na mga seaman, pagpasok niya dito, hindi naman ganito yung barko nila. Diba? Baka sa barko nila, isa lang yung charger cooler. So kailangan sa simulator, nakasulat dyan. Lahat. Dyan. Yeah. Okay? Basically, yung pinaka-core structure niya is ito yung ginagamit ng mga barko. Pero hindi lahat ng barko parehas ng rami. Baka yung iba, isa lang yung charger cooler. Diba? Isa lang yung, walang turbocharger loob o yung cooler. Kasi air-cooled lang yung turbocharger niya. Doon na lang magka-iba. Baka yung pump nila sa LT freshwater pump, dalawa lang yung main. Wala na sila rin. Ibig sabihin sa dalawa, yung number 2 siguro, yung nakonekta sa emergency generator, yung isa yung hindi nakonekta. Ganun yun. So, depende na lang sa barko kung ilan yung mga component nila. Pero basically, ganito yung format. Nung halos lahat ng nasakyan ko, ganito yung format. Okay? So, ang dinidiscuss natin is, basically, ma-apply mo na agad sa barko. Okay, yung gagawin mo na lang doon is, syempre, hanapin mo, saan kaya ito nakalagay itong low temperature freshwater pump? Baka nasa first floor, second floor, third floor, o baka nasa kabina mo, katabi mo na. O dito na lang sa kabina para pag magloko, alam ko na agad, katabi ko na eh. May problema, ayusin ko na lang agad. Pwede rin. Okay, so okay na tayo sa LT? Yes, sir. Okay, now let's go to the okay, before that, okay, para hindi mahirap. Okay, sino yung gustong mag-discuss ng flow? Bilis naman, 1 minute lang. Sino gusto mag-try? Pwede isa yung mag-discuss, isa yung gagamit ng mouse, or pwede ikaw na mismo yung upo dito, ikaw na yung mag-drawing. Sa low? Isa ano sir? LT muna. Sa low. Karang na-discuss na to siya. Yun lang alam mo. Yung hindi mo alam, huwag mo na sabihin. Try. Okay. Ang kagandahan nun, pag may mali ka, pwede natin i-correct. Pero pag nasa gym na tayo, hindi na pwedeng mag-correct ka doon. Kasi final exam na yun, magbabawas na tayo ng tao. Uy! Kaya na! Dali tayo! Sige na, break! Uy! Break! Same. Muli! Cooler. Ikaw na isa Cooler. Ako na tayo. Tayo ko tayo mag-discuss. Cooler. Saan na mag-gulo sa mouse? Saan may ganaan mo gulo sa mouse? Ikaw discuss. Saan gulo sa mouse? Pump. Sa cooler. Then sa valve. Then sa cooler. Then sa freeway pump. Dali. Kita ka dito mo nito. Dapat mana dito tubangan. Kaya kalau na yung mga Dutch diyan, tao na. Ito madlo. Sino pa mo storya ta jing tuta kay Bisaya na natin ka. Amin. Okay. Tungtong lang isa kay Kapwa. Sige lang. Listo. Okay na yun? Okay na yun? So in freshwater system, we have 3 pumps na magagamit. Pero hindi necessary na gagamitin yung tatlo. We have 2 main and 1 auxiliary. So ginagamit yung auxiliary pag, like for example, patay yung engine natin, main engine. So auxiliary kasi generator, driven by the generator yung auxiliary. So sa pump natin is, mag-supply siya ng fresh water sa stern tube, aircon sa air compressor, tapos this one, itong tatlong main, sa main,
Main engine lube oil. main engine lube oil. Tapos, this one is the charge air cooler. So, from here, mag-proceed ang fresh water since medyo mainit na siya, pupunta siya sa dito sa side na pipeline papunta may air cooler. Pero, it depends sa three-way valve kung saan niya daan yung fresh water. It's either sa taas or sa baba na air cooler since cooler since yung isa is standby lang. So pag medyo mainit yung fresh water is kailangan siyang ipa-cool sa cooler. Pero kung eksakto na yung temperature niya is pwede din sa bypass na lang. Pero depende sa three-way valve kung for example sa ganito kung saan niya padadaanin, kung ibalik niya sa cooler or i-bypass niya kung na-meet niya yung set point since we have a set point of 32 degrees Celsius. So from three-way valve is bababa pabalik sa pump. So babalik lang. So yung circulation is uulitin lang like ulitin yung circulation. Okay, natin po instructor. Okay, bago IT expert. Okay, thank you very much. Okay, so now, okay na to nakasabot na tanan. Okay, so let's go with the high temperature. So, kanay medyo morning blue, kanay medyo lighter na siya gamay, di ba? Yes. So this is the high temperature. And then kanay mas light pa yun. So this is steam na gini. Steam. Okay, higher temperature. Okay, so let's focus or let's start from the high temperature freshwater pumps. So pumps na naman tayo magsimula para hindi tayo mahirapan. Okay, first we have the HT freshwater pump. We have 2 main and 1 auxiliary as usual. Okay, next, dadaan siya ng preheater para painitin siya at around 70 degrees Celsius. So, preheater. So, ano yung purpose ng preheater? So, later na lang. So, let's discuss muna sa flow. So, from pump, dadaan ng preheater. And then, set point niya 70 degrees Celsius bago pumasok or kahit na malamig, papasok naman talaga yan sa makina. Pero, unti-unti niya, maiinitin yan. So, ibig sabihin, hindi pa tumatakbo yung engine natin ito pang naka-preheat. Pag tumatakbo na engine, syempre, bypass natin yung preheater na yan kasi hindi natin mag-preheat kasi mainit na mismo yung makina. Okay, pagpasok niya ng makina, dadaan siya ang dadaanan niya doon sa liner, cylinder head, turbocharger, and then lalabas siya dito sa taas. Okay? Paglabas niya dito, so this is the freshwater generator. Hindi mo natin gagamitin yan kasi nasa puerto pa tayo, hindi pa tumatakbo yung makina. So, bypass na natin yan, and then dadaan siya dito ng deaerator. So sa deaerator, yung mga bubbles na nag-create mo, kasi uminit yung baka kumulot siguro, o nag-create ng bubbles, yung bubbles aakyat doon sa expansion tank. And then yung mga tubig, babagsak naman. Babagsak. And then, mula sa deaerator, yung tubig, lalagpas lang sa deaerator, yung mga bubbles aakyat. Okay, yung tubig lalagpas, and then pupunta pabalik dito sa pump kasi dito yung pump, nandito yung suction, di ba? Yes, sir. So papasok siya dito sa three-way valve. So yan yung pinakauna niyang rotation. Yes. Ganun lang, maliit. Tapos, pag ilan ba yung temperature requirement natin dito? So, sa preheating, 70 degrees, pero yung HT natin, pag tumatakbo na talaga yung makina, 85 degrees Celsius. Okay, yung 85 degrees Celsius dito sa outlet ng makina, depende sa temperature dito, mag-send siya ng signal dito sa ating three-way valve. So, ibig sabihin, pag more than 85, pag mababaw ka pa sa 85, malamig pa, pwede niyang i-recirculate yung HT mo. Yes. I-circulate lang.
Pero, pag mainit, so ano yung gagawin niya? Pupunta sa Cooling. Okay, mayroon ba 3-way valve dito sa may cooling side? Oh, siya ba? Di ba yung trabaho nito is magbigay lang ng signal dito sa 3-way valve? So wala siyang pakidod sa taas. Di ba? So dito yung trabaho niya sa 3-way valve tayo focus. Ayan. Ibig sabihin, pag mainit, yung tubig na lumabas sa makina, more than 85, ikot yan, bubukas yung sa ilalim. Ito sa ilalim, ito. Yes sir. Bubukas yung ilalim, maghihingi siya ngayon ng malamig na tubig, kunti lang sa LC mo. Para maibalik niya sa 85 yung heating. O ganun yung gagawin niya. Saan ang namupunta yun? Yung Nasa system na sa high. Okay, since yung high mo puno na, tapos kumuha ka ng LT, di ba? So, saan yung sobra? Puno na yun eh. So, meron siyang daanan dito. Babalik siya dito sa LT, yung sobra naman. Pero pag walang sobra, di niya kailangan ng LT, dito lang iikot yung HD mo. Yes. Pero pag nangailangan na siya ng LT, siyempre, pag kumuha ka dito, siyempre, mag-apaw din yung sa taas. So, dito lalabas yung apaw mo. Papasok naman siya sa freshwater cooler. Cooling. Okay? Yes sir. Pwede rin sa expansion tank. Sa taas. Pwede rin, kasi doon siya mag-expand. Yes sir. Basta yung pag kumuha ka nito ng isa ng tubig, siyempre, kailangan may lalabasan din yung sobra, di ba? Yes sir. Expansion. Okay. So, that is, yun yung trabaho ng TV valve. Pag kulang pag mainit masyado, hingi lang siya ng konting LT. Or, depende sa gusto niya. Kung ilan yung gusto niyang hihingi, yung kukunin niyang LT. Para i-mix mo sa HT mo. Okay? Goods. Okay, so preheater. Balik na sa preheater. So, bakit kailangan natin i-preheat to 70 degrees yung makina before natin i-start? to avoid thermal shock. Okay, first, to avoid thermal shock. Siyempre, pag sa combustion chamber, yung liner mo, mainit yung combustion, tapos yung liner mo, ang lamig-lamig, parang ice, biyak, sira, damage. Okay? That is number 1. Ano yung pangalawa? Para mag-start ng easy. Bakit easy starting pag naka-preheat? Kasi after Mainit na. dashing ito makakasan sa diretso para pag-compress sa air. Pampainit sa lubricant. So, HT natin is not for lubrication. Yung lubricant natin, LT yun, di ba? Dito sa main engine lube oil. So, sa LT side yan, hindi yan sa HT side. Yung pinipreheat natin is sa HT side lamang. Okay. Thank you. Okay, preheater. So, yung lube oil natin is sa LT side yun. So, wala tayong, hindi natin mababago yung temperature noon pag nag-preheat tayo na HT. Okay, ano yung pangalawang purpose ng preheater? Para daw mas mabilis, mas madaling padarin. Okay, yun yung pangalawa dyan. Pero bakit mas mabilis padarin? Kulang yun. Ha? Ah. Saan ka na ba? Tulong mo? Tama yun. Para sa Naman. Ano yung ideas niyo? Share your ideas. Yung iba mo na ba? Ito lang ang tamo eh. Sige lang sir, sige lang nag-absorb. Absorb lagi na po sir. Yung storya namin sir, wala may ma-absorb. Ito naman, bakit mas madaling panarin yung makina pag naka-preheat? Dig deeper, dive deeper. dive deeper. Kasi
Naka-zone na kayo. Sige, ano ba? Para sir makatulong mag-word ng Para mas mabilis umapoy? Okay, yung temperature natin for combustion is 350 degrees Celsius. So, makakatulong kaya yung 70 degrees? Hindi ngayon makapakulo ng tubig? Makatulong pa sa apoy. Okay, yung combustion natin, yung nag-create ng combustion natin is yung fuel and yung compressed air. Hindi yung cooling. Yes, sir. Okay? Natin pangutana? Kung bakit mas easy to start yung makina pag nag-preheat? Kaya kung sir, sa preheater sir, igawas 70% ang temperature. 70 degrees. 70 degrees. So, igawas nila ang gikinahanglan, gamay na lang na degrees para ma-full ang katong 85 degrees sir. So, mas dalit makuha ng engine kung maagi sa preheater. Kaya nanay lang degrees. Yan ang dali mo start. Okay. Yan yung mag-preheat pa lang ka, kato 85, di pa gito yung ma-reach. Diba? Ma-reach lang gito yung 85, dili tungkol sa preheater. Tungkol sa init sa makina. So, bisa pag imong temperature before nag-start ng makina is 50 degrees na, dagan ng makina mo, abot din 85. So, sige lang, tignan yung HP. Abot din sa point nga, may 85 na. Pero imong pasabot is para paspas maka 85. Pero di pasabotan na, paspas na mo starting mo, easy starting as makina. Paspas na ng 85 yung temperature. Pero pasabot ba na kanya start, paspas na din mo start makina? And then mo pala pangutan na. Manong i-preheat man, manong kung init, paspas mo dagan, paspas mo start. Muna pangutan na, kaya imong tubag mo ragapon. Nga nagapon ang punto sa imong tubag. So, pula. Okay, go. So, tilo nga da. Ito ka, kanang mga ideas gawa natin nakasulti. Kanang mga regrets. O kanang mga regrets nga natong pan. Jesus. Muna yung baka ni sir. Adoy. Try that, sir. Try that. Sige, nagpagawa sa siya. Cancer, lagi ito. Cancer ka na usually ang mga main engine sir kay diesel engine man, so pag ang diesel engine gani bugnaw ang makina dili dayon sa start, so kinahanglan sa mag-preheat para start. Okay, ang mga diesel dili mo start o bugnaw ang makina or bugnaw ang fuel oil. Bugnaw ang fuel oil. Lahi na siya ha. So, bisan pag bugnaw ang makina, as long as init yung fuel oil, makakompress ka gangin, buto gina. Pero bugnaw yung fuel oil, mag-diesel ka pa, ayaw na. Ilang pag-preheat yan. Okay. Siguro sir, nga nang i-create yan, mainit ko lang. Ha? Para mo init, lahi ang heater sa fuel oil. Kaya yung fuel oil na to is heated up to 135 degrees Celsius. Ang ato is 10,000 taon nyo, layo lang kayo. O steam man eh, pero mas kusog ang steam consumption sa atong FO. Para makuha siguro. Pinakaubos na akong nasakyan makina, 120 degrees Celsius ang FO temperature.